hinahangaan po ang isang binatilyo sa Liloan, Cebu na nagpamalas ng diwa ng bayanihan sa gitna ng bagyo. Mahigit 50 residente kasi ang nailigtas niya sa baha. Nasa frontline ng balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Kasabay ng tumambad na lawak ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyong Tino at bagyong Uwan, lumitaw rin ang mga kwento sa kabayanihan sa Liloan, Cebu, gaya ng ipinamalas ng 15 anyos sa si J-Boy. Kwento niya, i-rescue sana niya kapatid na nakatira sa Villa Lara Subdivision gamit ang bangka na hiniram niya sa kanyang tsuhin at isang salbabida. Wala ko anong una-una. Hindi ko na inisip ang sarili ko. Ang mahalaga sa akin ay matulungan ko sila. Iniligtas ni J-Boy ang mga nasa mahigit 50 residente. Ipinost ng isang netizen ang kabayanihang ginawa nito at humingi ng tulong na mahanap siya. Dahil dito, maraming humanga kay J-Boy at nagpaabot ng tulong sa kanya. Kabilang na ang full scholarship hanggang kolehiyo. Umantig din sa puso ng marami ang kwento ng amang si Ace mula sa Villa Azalea Subdivision sa Barangay Hubay. Siya ang tatay na isinalba ang kanyang anak sa itaas ng gate na muntik pang tamaan ng inanod na sasakyan. No, I almost gave up. So I said, Mommy, we're gonna die here because we cannot open the door. Pero habang nasa bubong sina Ace, nagkakagulo raw sa kanilang kapitbahay. Isang pamilya rin kasi ang natrap doon. Ang tinutukoy ni Ace ay ang isa pang nag-viral na video kung saan makikita ang padre de pamilya na si Emmanuel na sinusubukang i-revive ang kanyang misis. Luckily on time we were able to pull them out, but unfortunately yung wife niya was trapped in the kitchen, hindi na nakalabas. Sa kabuuan, nasa 32 ang bilang ng nasawi sa bayan ng Liloan sa pananalasa ng bagyong Tino. 2 pa ang nawawala. Personal na nagpaabot ng tulong si Vice President Sara Duterte sa ilang pamilya ng mga nasawi. Iginiit ni VP Sara na dapat daw imbestigahan at panagutin ang sinumang opisyal ng gobyerno na mapapatunayang nagpabaya sa kasagsagan pananalasa ng bagyo. Ang expectation nila is that government will work for them. And in this case, they feel as if government failed them. Kaya ganun kadami yung namatay at ganun kalaki yung damage. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.